2 tauhan ang nagbukas ng isang kahon, at sa loob nito ay kumikinang ang isang bangkus ng mga nagliliwanag na hiyas. Ipinaliwanag ni number 76 ng mahina na tinatawag nilang magic stone ito dahil sinasabing nagmula ito sa kampo ng mga demonyo. Nang makita ang pagkagulat ni York, agad na napag-alaman ni number 76 na ito ang unang pagbisita ni York. Siniguro niya kay York na huwag mag-alala, ito ay para lamang ipakita ang kakayahan ng eksibisyon. Ginamit ni York ang pagkakataon upang ilagay ang kanyang braso sa baywang nito, at hinayla siya palapit. Tinanong niya kung isa rin siya sa mga paraan. Malambing na tinignan siya ng babae at sumagot na kahit matapos na ang eksibisyon, siya ay mananatiling nasa kanyang serbisyo. Nagsisimula ng magustuhan ni York ang lugar na ito. Nilipat niya ang kanyang tingin sa entablado, 2 round na ng auction ang lumipas, at hindi man lang niya pinansin ang mga ibinebenta. Sa pagkakataong ito, isang babae ang dinala sa entablado, at malakas na inihayag ng lalaking host na siya ay isang refugee mula sa kaharian ng Wolfheart, isang mangkukulam din. Siya ay may kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng demonyo upang pagalingin ang sarili. Nang makita ang magandang mangkukulam, patuloy na itinaas ng mga mangangalakal sa madla ang kanilang bid, at mabilis na umabot sa 1,000 ginto ang presyo. Hinuyam ni York ang kanyang mga ngipin ngunit hindi agad itinaas ang kanyang bid. Naaalala ang sinabi ni Otto tungkol sa paggamit ng imbitasyon bilang pera. Ngunit magkano nga ba talaga ang halaga nito? Di nagtagal, umabot sa 1260 ang presyo, at unti-unting tumatagal ang pagbid. Alam ni York na kung hindi siya magsasalita, mawawalan siya ng pagkakataon sa mangkukulam. Hinuyam niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, 2,000. Agad na itinaas ni number 76 ang kanyang kanang kamay at sumigaw. 2,000. Sumiklab ang karamihan sa mga bagong alok, umabot ng 300 na mas mataas kaysa sa bid ni York. Tumingin siya sa lalaking nagtaas ng bid, napagtanto niya na ang kliyente ng lalaki ay isang babae. Hindi maintindihan ni York kung bakit gustong-gusto ng isang babae na makuha ang mangkukulam. Tinanong ni number 76 kung gusto niyang itaas muna ang bid. Sa puntong ito, nagpa siya si York na ay all-in at doblehin ang bid. 4,000, sigaw ni number 76, itinaas ang kanyang kamay ng mataas. Ang maligayang tono ng host ay hindi mapakali para kay York. Halos nais niyang ihagis ang entablado at ihampas ang martilyo mismo upang tapusin ang bid. Sa kabutihang palad, wala nang ibang bids. Huminga ng maluwag si York at sumandal sa bangko. Nararamdaman niyang nabasa ang kanyang likod ng pawis dahil sa tensyon. Lumapit si number 76 upang batiin si York sa pagkuha sa mangkukulam. Sumunod si York kay number 76 palabas ng eksibisyon, dumating sila sa isang maliit na butas sa gilid ng dingding. Dahil walang tao sa paligid, tanong ni York ng mahina kung paano gagawin ang bayad. Ngumiti si number 76 at sumagot na kapag nakumpirma na ni York na maayos ang item, maaari niyang ibigay ang imbitasyon, at sa ngayon, malugod siyang tinatanggap na tangkilikin ang alinman sa kanilang mga pasilidad sa libangan. Pagpasok sa isang lihim na silid, nakita ni York ang mangkukulam na kanyang binili. Nakatali ang kanyang mga kamay sa likod at nagkatikip ng tela ang kanyang bibig. Halatang natatakot siya nang makita si York at nagsimulang magpumiglas ng husto. Tinanong ni York si number 76 na lumabas muna ng silid bago lumapit sa mangkukulam at tinanggal ang tela sa kanyang bibig. Tinanong ng dalaga kung sino si York. Sinabi niya sa kanya na naroon siya upang iligtas siya. Amy ang pangalan ng dalaga, at tinanong niya kung bakit hindi siya pakakawalan ni York kung siya nga ay naroon upang iligtas siya. Si York, natatakot na. Baka tumakas siya. Ipinaliwanag niya ng mingiti na kung muli siyang mahuli, wala na siyang isa pang 4,000 ginto para iligtas siya muli. Humingi si York kay Amy na manatili siya kung nasaan siya upang maiwasan ang hinala. Tinitiyak sa kanya na makakahanap siya ng pagkakataon upang bigyan siya ng kalayaan. Bago umalis, nangako siyang dadalhin siya sa isang lugar na puno ng mga kasamahan tulad niya. Kung saan hindi na siya kailangang magtago o magutom pa. Pumasok si York sa isa pang silid na sinusubukang hanapin si number 76. Maingat niyang tinawag ang pangalan nito, ngunit walang sumagot. Bagamat hindi sigurado sa kung ano ang nangyari sa labas, sigurado si York na hindi ito maganda. Bigla na lang may pumasok.
Walang pag-aalinlangan, lumuhad si York sa lupa, humihingi ng awa. Ngunit hindi tumigil ang tao at dumiretso sa kanya. Nang sandaling iyon, sumigaw si Amy, sinasabing wag. Lumingon si York upang makita ang isang babaeng may pulang buhok na nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos ay bigla siyang hinawakan ng isang malaking kamay, itinaas, at inihagis sa lupa. Tinanong ni Annie si Amy, kung may ginawa ba si York sa kanya. Umiling si Amy, sinabi kay Annie na sinabi ni York na naroon siya upang iligtas siya. Nagkamot ng ulo si Annie, iminungkahi na muling nalinlang si Amy, at mahusay na tinali ang mga kamay ni York sa likod. Na sinasabi na walang magbabayad ng 4,000 ginto para sa isang mangkukulam na hindi nila kilala. Napagtanto ni York na ang babaeng ito ang nagbid laban sa kanya. Iginiit ni York na hindi siya nagsisinungaling, ipinroklama ang kanyang sarili bilang isang emisaryo ng Grey Castle, at ang pagliligtas sa mangkukulam ay utos ng hari. Habang iniisip ni Annie, mabilis na binanggit ni York na ang kasalukuyang hari ay si Roland Wimbledon. Umaasa na ang pangalan ay magkakaroon ng resonansya sa kanya bilang isang taong kilalang mabait sa mga mangkukulam. Kinuwento niya ang lahat ng nagawa ni Roland para sa mga mangkukulam sa kanlurang teritoryo. Tila isinasaalang-alang ito ni Annie, ngunit pagkatapos ay tinanong kung bakit hindi pinalaya ni York si Amy. Ipinaliwanag ni York na kung hindi siya pinagkatiwalaan ni Amy at nagpas siyang tumakas, malalagay siya sa malaking panganib kung mahuli muli. Ngumisi si Annie, iminungkahi na marahil ay balak ni York na ihatid si Amy sa hari ng Grey Castle. Sumagot si York na balak niyang dalhin si Amy sa isang ligtas na lugar, kung saan ang mga mangkukulam ay nabubuhay ng pantay-pantay sa iba at mayroon silang sariling organisasyon. Nakarinig nito, sumigaw si Annie para manahimik siya. Naalala ang Blood Fong, ang kanyang boses ay naging malamig, gumawa sila ng magkatulad na pangako noon. Tumigil si York, nakaramdam ng problema. Ipinatong ni Annie si York sa kama at sinabi kay Amy na ang mga mangkukulam ay maaari lamang magtiwala sa kanilang sarili, hindi sa mga pangako ng mga maharlika. Pagkatapos, hinailan niya ang walang malay na si number 76 papasok sa silid at kinadina siya kay York. Nang makita niyang hindi tila balak ni Annie na patayin sila, lumakas ang loob ni York. Tumalima siya ng tahimik sa mga aksyon ni Annie, at gumawa ng huling panawagan para isaalang-alang nilang pumunta sa Grey Castle. Nanatiling hindi naapektuhan si Annie, na sinasabing ang kanilang buhay ay niligtas bilang paggalang sa tagumpay ng hari ng Grey Castle laban sa simbahan. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Binalaan siya ni York tungkol sa maraming gwardya sa labas, ngunit tiniyak sa kanya ni Annie na mayroon siyang sariling paraan. Ang huling mga salita mula kay York ay nagsasabi sa dalawa na maaari pa rin silang humingi ng tulong sa kanya para sa anumang mga problema sa hinaharap na maaaring kanilang makatagpo. Binigyan siya ni Annie ng isang huling tingin bago umalis. Naisip ni York, marahil ito ang pinakamabuti. Nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tumingin kay number 76 sa tabi niya, iniisip na walang magiging romantikong pagtatapos. Ngayong gabi, sa paghila ng kanyang bibig, hinailan niya ang isang kumot sa ibabaw nila gamit ang kanyang ngipin at humiga upang matulog. Nang magising sa isang malaking silid sa susunod na araw, agad na dinalaw si York ni Otto, na nakarinig ng balita at nagmadali upang tanungin ang kalagayan ni York. Hindi nasisiyahan si York, at itinuro na halos mapatay siya dahil sa kapabayaan ni Otto. Batid ang nangyari, tila hindi mapakali si Otto at mabilis na humingi ng tawad, at nag-alok ng kabayaran. Nag-isip sandali si York at nagpas siyang gamitin ang pagkakataong ito upang talakayin ang pagbili kay number 76 sa ibang pagkakataon. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto, at pumasok ang isang Middle Ages na lalaki. Siya ang namamahala sa eksibisyon at una niyang ipinahayag ang kanyang mga paghingi ng tawad para sa paghihirap ni York, at ipinahayag din ang kaluwagan na hindi nasaktan si York. Iniulat ng manager na, ayon sa kanilang investigasyon, ang insidente ay pinlano at dalawa pang mangkukulam ang dinukot din. Gayunpaman, tiniyak niya kay York na sa sandaling matagpuan ng mga mangkukulam, agad itong ipaalam. Inutusan ni York ang manager na ibalik sa kanya ang mga mangkukulam pagkatapos mahuli at huwag ibigay sa iba. Naiintindihan ng manager. Umubo si York ng 2 beses bago nagtanong tungkol sa kalagayan ni number 76.
Mahigpit na sinabi ng manager na parurusahan siya dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang bisita, na hindi na siya karapat-dapat sa kanyang tungkulin bilang gabay. Nang marinig ito, agad na tinanong ni York kung maaari niyang bilhin si number 76, na binabanggit na hindi na siya isang gabay. Hindi sumagot ang manager kaya nag-alok siya ng 500 ginto na babayaran gamit ang imbitasyon. Nagulat si Otto at bulalas. Anong gabay? Kumaway si York kay Otto na nagpapahiwatig sa kanya na huwag nang magtanong pa. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, sumang-ayon ang manager, sinasabi niyang ibibigay niya si number 76 kay York. Sandaling natigilan si York, pagkatapos ay nakaramdam ng kasiyahan. Ipinaliwanag ng manager na dahil ang insidente ay nakapinsala kay York, pinapayagan siyang magpasya sa kapalaran ni number 76. Handang ialok ng manager si number 76 bilang kabayaran para sa mga hindi kanais-nais na pangyayari. Isang matandang lalaki, na sinusuportahan ng isang tagapaglingkod, ang gumawa ng kanyang paraan sa kalaliman ng isang yungib. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mabagal. Naalala niya ang pagpapatakbo sa negosyo ng pamilya mula sa kanyang ama sa edad na 20. Na itinayo ang Commerce Guild sa kasalukuyang yugto nito. Ngunit habang lumalaki ang guild, ang mga pundasyon nito ay naging magkatulad, hindi matatag. Nag-aalala siya kung, pagkatapos ng kanyang pagpanaw, ang mga tao ay magiging kontento pa rin na manatili sa kanilang kasalukuyang mga posisyon. Nag-aalala siya na baka di kayang mapanatili sila ng kanyang mga anak. Ang kanyang katawan ay wala na ang sigla ng kanyang kabataan. Dumating siya sa isang pintuang bato, kung saan ang hangin ay naging mamasa-masa at ang lupa ay natatakpan ng tubig. Inutusan ng matanda ang tagapaglingkod na iwan siya, magpapatuloy siya mag-isa para sa huling paglalakbay na ito. Nang siya ay lumabas sa pasukan ng yungib, maingat siyang lumipat patungo sa gitna ng yungib, kung saan nagsimulang tumaas ang isang hamog sa paligid niya. Nang makarating sa isang malaking silid na may 2 gwardya, at isang tulay, kinilala ng mga gwardya ang matanda, na sinasabing ang mensahero ay naghihintay para sa kanya. Lumingon ang mga gwardya at naglakad. Huminga ng malalim ang matanda at sinundan sila. Nang nasa gitna na sila, bawat isa sa kanila ay may hawak na napakalaking magic stone, nagsimula nilang tawagin ang tinatawag na mensahero ng mga Diyos. Mabilis na nagdilim ang mga magic stone, at hindi nagtagal ay tumaas ang isang lilang ilaw mula sa lupa. Pagbabago ng kadiliman sa ibang eksena. Ang lilang ilaw ay nagsama-sama sa isang higanteng puso. Lumuhad ang 3 lalaki, at ang mga salita ng puso ay tumunog ng direkta sa kamalayan ng matanda. Isang tinig ng hindi kilalang kasarian ang humiling sa matanda na magulat sa sitwasyon sa itaas. Nagsalita ang matanda tungkol sa hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari. Ipinapahayag ang kanyang pagkagulat na hindi tinanggap ng mga mangkukulam ang imbitasyon mula sa embahador ng Grey Castle. At ang pagiging mapagmasid ng mangkukulam ay mas malakas kaysa sa inaakala. Hindi sinisi ng mensahero ang matanda ngunit tinanong lamang ang tungkol sa posibleng mga hakbang para maayos ito. Ang matanda, yumukod ang ulo, ay nagmungkahi na maaari nilang pilitin ang mga mangkukulam na tanggapin ang imbitasyon, marahil sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagong patakaran ng bagong hari ng kaharian ng Dawn. Gumawa ang mensahero ng isang tunog ng pangmamaliit, malinaw na hindi nasisiyahan sa patakaran ng pagpuksa at pagpaparusa sa mga mangkukulam. Nawalan ng salita ang matanda, alam niyang ang patakaran ay hindi lamang maaaring makasakit sa mga mangkukulam kundi maaari ring umantong sa kanilang kamatayan. Tumaas ang boses ng mensahero. Ipinapaalala sa matanda ang kahalagahan ng bawat mangkukulam bago ang nalalapit na araw ng pagtatapos ng mundo. Halos makalimutan ng matanda na nababasa ng mensahero ang kanyang mga iniisip. Nagpatira pa siya, gagawin niya ang lahat habang paulit-ulit na yumuyuko at nagpapaliwanag sa kakulangan ng kanyang mga tauhan. Binawasan ng mensahero ang tono nito, inaalok ang tulong ng sarili nitong mga gwardya sa matanda. Nang tanungin kung gaano katagal ito aabutin, tiniyak ng matanda na 2 linggo lamang ang kailangan niya upang makarating sa 3 yugto ng plano. Sumang-ayon ang mensahero. Sa wakas, tinanong ng matanda ang tanong na pinakamabigat sa kanyang isipan, tunay nga bang napakahalaga ng mga mangkukulam? Tunay nga bang sila lamang ang pinagpala ng mga Diyos? Kung tungkol sa kayamanan o kapangyarihan ito, naramdaman niyang siya ang mas angkop.
Ngunit bago pa siya matapos, pinutol siya ng mensahero ng malamig na tawa, ipinaalam sa matanda na hindi niya nauunawaan ang kabigatan ng kanyang mga salita. Wala nang kahalagahan ng kayamanan o kapangyarihan sa harap ng papalapit na katapusan ng mundo. Hinahanap ng mga Diyos ang isang tagapagligtas na may kakayahang gamitin ang kanilang napakalaking kapangyarihan, hindi isang makamundong tagapagsalita. Bibigyan ng matanda ng malusog na katawan bilang gantimpala, ngunit dapat niyang maunawaan ang kanyang lugar. Sa kabila ng kanyang patuloy na hindi kasiyahan, alam ng matanda ang mga hula tungkol sa katapusan ng mundo. Paulit-ulit na sinabi sa kanya ng mensahero na walang nakakaalam kung sino ang napili, ngunit dapat nilang patuloy na hanapin at subukan, at ang mensahero ay nagsusumikap na hanapin sila ng daan-daang taon. Habang naghahanda ang matanda upang umalis, tumahimik ang mensahero sandali bago nagtanong kung tunay ngang bumagsak ang simbahan. Tumango ang matanda, kinukumpirma na nagpadala siya ng maraming tao upang mag-imbestiga, at lahat sila ay nagulat pabalik na sinasabi nilang natalo sila ng hari ng Grey Castle, at ang tanging natitira sa kanila ay isang walang laman na lupain na pinamuguri ng isang kawan ng mga demonyong hayop. Marahil ito na ang kanilang katapusan. Biglang lamambat ang boses ng mensahero, halos malungkot. Nagtaka ang matanda, ngunit mabilis na bumalik ang mensahero sa karaniwan nitong pag-uugali, tinapos ang usapan sa araw na iyon at nawala ang higanteng puso. Yumukod ng may paggalang ang matanda at binigyan siya ng isang bote ng porselana ng gwardya. Naglalaman ng gamot na iginawad ng mensahero. Ininom niya ito kaagad, at isang mainit, nag-aapoy na sensasyon ang tumaas sa loob niya, ibinabalik ang kanyang lakas. Mas maliksi ang pakiramdam ng kanyang mga paa kaysa sa mga nakaraang taon. Naalala niya kung paano, 3 taon na ang nakalilipas, kailangan niya ng isang lingkod upang itulak ang kanyang wheelchair, pagkatapos ay umusad siya sa pagtayo at paglalakad, at ngayon ay puno na naman ng sigla ang kanyang katawan. Hanggat patuloy niyang tinutupad ang mga kahilingan ng mensahero, marahil isang araw, maaari niyang makamit ang immortalidad. Sa Neverwinter, nagsalin si Roland ng isang tasa ng tsaa, pagkatapos ay naghain ng isa kay Nightingale, na komportableng nakahiga sa isang recliner, kinukurot ang isang piraso ng pinatuyong isda. Hinay pa ni Nightingale ang tsaa at humingi kay Roland ng asukal. Matapos ang kanilang pag-uusap kay Anna, nawala si Nightingale sa loob ng 2 araw, at pagbalik niya, tila nawala ang isang mabigat na pasan, bumalik sa kanyang walang malasakit na pag-uugali. Madalas na pinalamutian ang kanyang mukha ng isang hindi mapigilan na ngiti habang may hawak siyang libro ng mga kwento. Sa huli, hindi na napigilan ang kanyang pagkamausisa, tinanong ni Roland si Nightingale kung ano nga ba ang sinabi ni Anna sa kanya noong araw na iyon. Sa isang mabilis na paggalaw, lumitaw siya sa tabi niya, ang kanyang tawa ay nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi niya ibabahagi. Tumingin si Nightingale kay Roland at biglang nagpasalamat sa kanya sa pagpapahayag ng kanyang mga naisin kay Anna. Sa gabi, nagtungo si Roland sa workshop sa Hilagang Dallasdes, ang lugar ng unang Bessemer Converter steel mill. Ginamit ni Anna ang kanyang mga kakayahan upang simulan ang apoy, at sa lalong madaling panahon, ang tinunaw na bakal sa hurno ay handa ng gamitin. Sa hurno ay nag-iinit na pula. Itinuro ni Roland sa mga manggagawa na ipasok ang tuyeres sa hurno. Ang bakal na tubo ay konektado sa kabilang dulo sa isang nakabalot na hose, na humahantong sa isang steam engine-driven na sistema ng tambucho. Habang ang mayaman sa oxygen na hangin ay hinihila sa converter, isang malakas na agos ng apoy ang sumabog mula sa bibig ng hurno, nagpapadala ng isang pag-ulan ng mga orange na spark sa hangin. Nahaharap sa pagsabog ng init, nakaramdam si Roland ng napakalaking kasiyahan. Ang mga spark na ito ay sumasagisag sa apoy. Sa ngayon, kailangan niyang gumawa gamit ang hangin upang linisin ang bakal, ngunit kapag maaari na nilang palitan ng purong oxygen sa hinaharap, ang mga apoy ay mas maliwanag at mas maganda. Nang maayos na ang mga gawain sa Neverwinter, oras na para bumalik si Roland sa mundo ng panaginip. Doon, isang maaraw na umaga ng tag-araw, at ang kanyang telepono ay puno ng mga hindi nabasang mensahe. Nang tignan ang mga mensahe, nakakita siya ng mga tanong tungkol sa kung mayroon pa siyang armor na ibinebenta. Dahil komportable na ang kanyang pananalapi, nagpasya si Roland na huwag nang magpatuloy sa pagbebenta. Sumulyap siya sa kwarto ni Zero, napansin niyang hindi pa siya nagigising.
Dahil ayaw niyang maghintay na maghanda ng almusal ang batang babae, bumaba si Roland at nakahanap ng isang noodle shop at doon siya kumain. Habang kumakain siya ng kanyang mga noodles at tinatitigan ang bintana, naaga ng kanyang pansin ang isang pares ng mahabang binti ng isang babae na tumatakbo sa eskinita. Si Garcia, nakasuot ng casual na damit na pang-atletikong nagpapakita ng kanyang mga binti, ang kanyang buhok ay nakatali, at isang tuwalya na nakasabit sa kanyang leeg. Sa kanyang pagkagulat, lahat ng tao sa eskinita ay ibinaling ang kanilang mga mata sa kanya. Marami pa nga ang sumipol, ang kanilang kaguluhan ay naramdaman na parang nakakita sila ng isang kilalang tao. Ang nakapaligid na pag-uusap ay nakakagulat kay Roland, tila pamilyar ang mga residente kay Garcia, binabanggit ang isang bagay tungkol sa isang kompetisyon. Doon lumapit ang may-ari ng tindahan, kinikilala na hindi alam ni Roland kung sino si Garcia. Ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na si Garcia ay isang mandirigma, at dahil sa kanya, ang lahat ng tao sa lugar ay makakapagpatuloy na mamuhay ng mapayapa. Naguluhan si Roland, tumingin siya kung saan itinuro ng may-ari at nakita ang isang malaking karatola na nakalagay na for demolition. Huminga ng malalim ang may-ari, sinasabing plano ng isang kumpanya ng pag-unlad na giveaway ng lugar upang magtayo ng mga skyscraper. At kung hindi pa nailahad ni Garcia ang isyu sa telebisyon, maaaring nahaharap na sila sa sapilitang demolition. Hindi alam ni Roland kung ano ang sasabihin niya, at tumawa ang may-ari ng tindahan, sinasabing yun ang dahilan kung bakit sinusuportahan siya ng lahat. Suhestyon niya na dahil bago pa lang si Roland, kalaunan ay magiging isa rin siya sa mga tagahanga ni Garcia. Matapos magbayad at umalis si Roland, nagmuni-muni siya habang nakatingin sa pader. Kahit na minsan ay gumagamit ang panaginip ng hindi kapani-paniwalang mga puwersa upang tipunin ang magkakawalay na mga piraso, tila hindi pa rin ito kapani-paniwala. Nagtaka siya kung siya ba talaga ang tunay na amo ng mundong panaginip na ito, ngunit ang isipin na nakatira siya rito kasama si Garcia ay tila kakatawa. Dahil puno ng mga tanong ang isip niya, bumalik si Roland sa kanyang kwarto, kung saan kakalabas lang ni Zero mula sa kanyang silid tulugan at inaantok pa. Ibinigay niya ang binili niyang almusal para sa kanya. Nagtataka si Zero, umupo siya sa mesa, hindi niya maintindihan kung bakit mas maaga nang nagigising ang kanyang tiyuhin. Ipinaliwanag ni Roland na may trabaho na siya ngayon at hindi na sila mag-aalala tungkol sa pera. Nang makita ni Roland ang pagkasabik ni Zero habang kumakain siya ng almusal, tinanong niya kung kilala niya si Garcia. Natuwa si Zero, at ipinaliwanag niya na si Sister Garcia ay isang henyo na sumali sa Martial Fighter Association sa edad na 20 at hindi pa natatalo. Naging mausisa si Roland tungkol sa tinatawag na Martial Fighter Association, ngunit tinignan siya ni Zero at sinabi na ang mga may mga nagising na kakayahan lamang ang maaaring maging martial fighter, at nangangailangan ito ng pagtitiyaga at determinasyon, kung hindi ay malalamon ng kapangyarihan ng tao. Malambing niyang sinabi sa kanyang tiyuhin na huwag magkaroon ng anumang hindi makatutuhanang ideya. Nagligpit si Zero at isinukbit ang kanyang backpack, handa na para sa paaralan. Pagkatapos umalis ni Zero, inunat ni Roland ang kanyang kamay, na nakatuon sa kakaibang kapangyarihan sa loob niya. Ang ideya ng pagkalamo ng kapangyarihan ay nagpaalala sa kanya ng magic backlash ng mangkukulam, kung paano rin namamahala ang mundong ito sa pamamagitan ng mga ganitong alituntunin. Binuksan niya ang TV sa isang programa na nagpapaliwanag tungkol sa kompetisyon sa martial fighting, na tila naiiba sa tradisyonal na sport sa pakikipaglaban. Ang mga manlalaban ay walang suot na protection, nagpapalitan ng mga suntok na maaaring magdugo anumang oras. Ang kanilang bilis at lakas ay higit pa sa karaniwang tao. Ang lalong ikinagulat ni Roland ay ang makita ang isang demonyo sa gitna ng mga kalahok, isang bagay na itinuturing ng madla na ganap na normal. Habang lubog na lubog si Roland sa mga kakaibang katangian ng panaginip na mundong ito, nagulat siya sa pagtunog ng kanyang tiyan at sa pag-realize na papalubog na ang araw, at hindi pa rin umuwi si Zero. Habang akmang bababa siya para bumili ng makakain, nakuha ng atensyon niya ang isang urgent news report tungkol sa isang pananaksak gamit ang kutsilyo sa isang kalye, ang mismong kalye na dinadaanan ni Zero papunta sa paaralan. Isang mabigat na takot ang nanirahan sa puso ni Roland. Ano ang mangyayari sa mundong ito kung may mangyari kay Zero? Dali-dali siyang tumakbo patungo sa pinangyarihan ng krimen, kung saan, buti na lang, nahuli na ang salarin.
Lumapit si Roland sa isang makipot na eskinita, ginagabayan ng isang boses na tila humihingi ng tulong. Kahit alam niyang ang mga ginagawa niya ay katulad ng mga karaniwang sitwasyon sa mga horror movie kung saan ang protagonista ay gumagawa ng isang maling hakbang. Pagdating niya, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo habang nakatalikod, mag-isa. Hindi tumugon ang lalaki sa paglapit ni Roland ngunit sa halip ay iniikot ang ulo nito ng 180 degrees sa isang nakakatakot na dinatural na galaw, na nagpanganga kay Roland sa pagkagulat. May umiikot na vortex ng pulang usok sa noo ng lalaki, tinignan niya si Roland ng malamig na titig at tinanong kung martial fighter ba siya. Naguluhan si Roland, ngunit sinabi niyang hindi siya marunong lumaban. Nakuha ang sagot na hinahanap, dahan-dahan na lumapit ang lalaki. Hindi natakot si Roland, sa halip ay tinanong niya kung biktima ba ang lalaki ng backlash mula sa kapangyarihan. Mayabang na tumawa ang lalaki, hindi sinagot ang tanong ni Roland, ngunit sa halip ay nagsimulang tumawa na walang nakakaalam kung saan nanggaling ang kapangyarihang ito o ang tunay na kalikasan nito. Inaangkin ng lalaki na nararamdaman niya ang kapangyarihan habang sinasabi na ang kapangyarihan ay hindi kabilang sa mundong ito kundi isang regalo mula sa mga Diyos. Pinaikot-ikot niya ang kanyang katawan at dahan-dahang naglakad patungo kay Roland. Umaasa siyang ang armadong pangho-hold up ay makaakit ng isa o dalawang martial fighter, ngunit hindi rin masama ang makita si Roland dito. Bago pa man matapos magsalita ang lalaki, sumugod si Roland. Tumama ang suntok niya sa ilong ng lalaki ng napakabilis at malakas. Tumingin ang lalaki kay Roland, gulong-gulo, akala niya ay sinabi ni Roland na hindi siya marunong lumaban. Hindi pinansin ang mga protesta ng lalaki, sinipan ni Roland ang lalaki ng ilang beses, pinapalabas ang inis mula sa biglaang takot kanina. Pagkatapos ay inabot ni Roland ang pulang usok sa ulo ng lalaki at hinublat ito. Nailipat ang vortex sa kamay ni Roland at nagbago mula sa malalim na pula hanggang sa isang maliwanag na kulay puti na panloob na vortex. Pagkatapos, isang sinag ng gintong ilaw ang tumama sa kalangitan at naramdaman ni Roland ang isang biglaang pagbabago sa loob niya. Hindi niya maipaliwanag ang kalikasan ng pagbabagong ito, ngunit sigurado siya na ang mundong ito ay mayroong mas maraming lihim kaysa sa inaakala niya. Bumalik sa kanyang unit bago pa man mahawakan ni Roland ang doorknob, narinig ang mabilis na mga yapak mula sa kabilang panig. Binuksan ni Zero ang pinto ng malakas na may kunot na noo, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at bakas ng pagkabalisa. Pareho nilang tinanong kung saan nagpunta ang isa't isa. Si Zero ang unang nagsalita, ipinaliwanag na late na tapos ang kanyang klase, at pagkatapos ay tinanong kung saan nagpunta si Roland. Sumagot si Roland na lumabas siya para hanapin siya dahil hindi pa umuwi si Zero sa tamang oras. Medyo nagulat si Zero sa sagot. Tumawa si Roland at mapagmahal na ginulo ang buhok nito habang papasok siya sa loob. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala kay Zero dahil hindi siya umuwi sa inaasahang oras. Nanatili sila sa mesa kung saan nakahanda na ang hapunan. Dahil may day off si Zero bukas, iminungkahi ni Roland ang isang paglalakbay sa library, na hindi gaanong kinagalit ni Zero dahil hindi niya gustong gugulin ang kanyang bihirang bakasyon sa piling ng mga libro. Ngumiti si Roland at inalok siyang mamasyal para bumili ng mga bagong damit na nagpasaya sa kanyang kalooban. At sumang-ayon siya sa plano.